Yan. Nais namang manawagan ni Ginoong Mr. Vincent John Coloma, isang OFW sa bansang Dubai, para mahanap at madakip ang katransaksyon scammer na naman, no? Na di umano'y nanloko sa kanila. At para sa detalye, nasa kabilang linya po si Mr. Vincent John Coloma. Mula pa ito sa Naif Deira, Dubai, United Arab Emirates. Magandang tanghali ba dyan, Mr. Vincent Coloma? Magandang araw po. Umaga pa po. Umaga, nako. Ngayon po is 9:30 po dito sa Dubai. Uy, magandang 9:30 umaga pala. po. Magandang umaga po. Sige, Mr. Vincent, alam kong hindi maganda ang nangyari sa inyo, pero pakikwento ninyo sa amin. Paano ba nangyari itong nangyaring scam na ito sa inyo? Magandang araw po sa lahat ng nanonood po ngayon. Bali, isa po ako sa mga nag-invest po ng hindi birong halaga din po dito kay Donalyn Pamintuan. Bali, nagsimula po ako sa kanya na mag-invest noong June 2, 2021, which is yung una pong investment po sa kanya is nag-work out naman po. At dahil maayos ang pambabayad niya, na ibalik po ang mga kapital doon sa unang investment, so napagdesisyonan ko na magdagdag ng additional amount. So, isa po ako sa mga na nag-invest sa kanya, at nung dumating yung araw ng kanyang commitment nung May 20, ngayong 2024, hindi lang po pala ako yung pinangakuan niya na ibibigay na po lahat, which is natapos po lahat ng kontrata ko po sa kanya. May mga pinirmahan po kaming kontrata. Binigyan po kami ng cheque ng bangko. May Emirates ID copy at stamp din ng kumpanya na nakasaad po sa kontrata. Kaya po ako pumayag na mag-invest po sa kanya. So sa araw na po na pinangako niya na yun, hindi na po namin siya mahagilap at out of country na po siya. So kung susumahin niyo po lahat ng nag-invest sa kanya na nakakausap po namin sa ngayon, aabutin po siguro po ng mga 10 milyon yung halaga Laki, ano? ng investment namin sa kanya. Pero yung sa inyo, Mr. Vincent, yung sa inyo lang po, magkano po ang inabot o nakuhang pera po sa Opo, inyo? ang pending niya na lang po, sir, is kulang nasa mga 800K po. 800,000 pesos may po, mga, opo. Pero meron din po kasama po ngayon dito din sa programa nyo po na isang kabayan po na kasamahan din po namin na nag-invest, na nakilala lang din po namin kasi pinaghahanap din nung isang tao po na si Donalyn Pamintuan. 200,000 po dirhams ang kanyang ininvest. So umaabot po yan ng mga 3.1 million pesos po. Sir, So kaya sir. po kami humihingi po sana ng tulong na malocate po itong taong pinaghahanap po namin. Baka, at marami pa pong dito na iba na hindi rin po namin alam nandito na naloko niya rin po. sigurado marami pa yan. Pero Sir Vincent, tanong ko lang, saan po nangyari itong transaksyon na ito? Dito po sa Dubai, may mga permahan na nangyari, at bilang assurance po, may mga papel din po ako dito, yung mga ganito pong kontrata na may stamp din po ng Dubai, at mga cheque po. Sir, kung, Mismo sa bangko. sir, kung pwedeng malaman, ano ang trabaho nyo dyan sa Dubai, at maging itong taong kinukomplain po nila? OFW rin po ba bali, ito? sales promoter po ako dito sa Dubai. Simula po nung 2009 po, andito na po ako. So, sales promoter po. Ayaw ko na lang pong banggitin kung anong kumpanya para sa protection. Bali po, nakilala ko lang din po siya. Inoferan po kami ng ganitong scheme na investment. At ayun po, nag-invest nga po kami at hindi po namin inaasahan na ganito po yung Sir mangyayari. Vincent, ano po yung trabaho nitong Donalyn Pamintuan dyan sa Dubai? Nung una po, nagtatrabaho po siya sa bangko
Then, nung nakita niya tong sinasabi po kasi sa kanyang salaysay no sa amin na may shareholder pa po siya ng Lazada at may mga papel naman po siya about sa company. Tinatawag po nila na Jasara Company. Yung ito po na kontrata na hawak po namin. May trade license din po kaming hawak na naka-attach po yung passport copy niya, Emirates ID, na pinirmahan po namin both party nung nagkaabutan po kami ng pera. Meaning sir, personal yung nakakausap o nakakaharap itong tao na ito. Opo. Opo. At paano po nyo inabot yung investment nyo? Meron po kami meeting place, may meet po kami, i-discuss niya yung mga terms and condition. After po noon, pagkaabot po ng pera, ibibigay niya po yung cheque na andun yung amount para ilang interest po? Ano pong interest po ilang interest po yung pinangako na binibigay sa inyo? Opo, yung itong pending niya po na hindi na dapat ko makuha nung May 20, meron po siyang 5.5% monthly. Pero, So 20,000 pero nabanggit nyo dirhams kanina, po nasa sir, 1. nabanggit nyo kanina, sir, since 2021 pa, kayo nakikipag-transaction dito. Yung at unang investment ko po sa kanya is nakuha ko na po pati yung profit. Kaya po na ako nagdagdag para lang po dagdag income po sana. Pero yung pangalawa ko po nasa 20,000 dirhams, which is nilak ko po siya ng 2 years, fixed interest rate, 5.5% per month. So, ang tutubuin po sana po niya ng 2 years. times 24 sa 2 years is nasa 26,400 dirhams. Iyon. Against ng capital Okay, anyway, po sir, na ngayon, 20,000. Sir Vincent, hindi na po ninyo siya mahanap o makontak at nandyan pa po ba siya sa Dubai? Sa mga kakilala po namin, nagtanong po sa pina-check po namin, ayon po sa source, wala, out of country na po siya. Wala na Hindi siya. na rin po siya makontak dito sa Dubai. Ang may nagsasabi po na kasi ang nanay niya po nakatira po diyan sa may 606 Alindada, Sampaloc, Manila. May address ano? So, opo. So, meron din po siyang address sa may Laguna, which is yung mga produkto produkto niya na pinapadala sa Pinas po, kaya alam ko po yung sa may Laguna. Kung kailangan niyo po ang mga address na to, pwede ko po i-send sa email Mabuti niyo po at yung mga mabuti kontrata. meron kayong alam na address niya rito sa Maynila, no? Anyway, hindi na tayo lalayo, no? At hahanap tayo ng resource person, ano? Nandito lang sa kaliwa ko. Si Attorney Yudi, paano ba ang magagawa natin dito? Although sabi nga niya, doon yata nangyari yung transaction nila. Oo nga sa Dubai. umaano ako sa mga nila, ganito. Although pagdating sa cybercrime, meron tayong mga extraterritorial na jurisdiction, but dapat yung isang elemento dito is at least may nangyari sa Pilipinas. But ang kanilang ginawa, sir, lahat ng transaksyon nyo, diyan talaga nangyari sa Dubai. Wala ba kayong pinadala na kunwari merong walang pinadala sa Bangko ng Pilipinas, mga ganon, wala? Wala po. Pero sa kontrata po, meron din pong binigay na kopya na may DTI permit, nakapangalan po sa kapatid niya, at may stamp din po dito. Kasi po, part po mismo ng yung Jasara Company, yung mga ibang company na binigay niya sa Okay, akin. may katanungan ako sa iyo, Sir Vincent. Unang-una, anong klaseng investment ba ito? Ano bang nag-invest ka ng pera para what kind of business is this? Bilang investor po, ang investment na to, magbibigay po ako ng kapital at tutubo, at ang katanungan ko po sa kanya noon, paano mo ma-generate ang income? Ang paliwanag niya po is marami po siyang source of income, multiple companies, Kasi ganito which is yun. provided naman po. Kasi ganito yon, kung ang isang company ay nanghihingi ng investment, dapat it should be registered by SEC. There must be proper authorized siya ng SEC na manghingi ng investment. So in your case, parang manghingi ka lang ng parang siya
ika-capital mo yung business niya, tapos ibabalik sa'yo ang ininvest mo, pati yung interest. Tama. Opo. Tapos yung una, yung mga investment mo na ibalik naman kasi Nagugod naman yung cheque, nagugod oh. naman, and based on the documents, legit naman ang business nitong nirereklamo nyo. Pangalan ng nirereklamo. Or business nung kapatid niya, no? Yung si Miss Donalyn Pamintuan. Ayan, Representing yung si business. Donalyn. Nire-represent ba ni Mr. Vincent, nire-represent o pinakikita sa inyo ni Miss Donalyn Pamintuan na meron silang legit business dito sa Manila, dito sa Pilipinas? Oo. Tama po ba yun? Nakakausap niya rin ba yung nakapangalan doon sa business permit or yung kapatid na sinasabi niya? Actually po, yun nga po ang pagkakapali po namin, hindi po namin nakakausap. So maliban po sa papel na pre-provided niya na may DTI permit at stamp din po na binigay sa amin, meron din pong kasulatan po ng trade license dito at opisina nila. Which is totoo nga po na may opisina sila dito sa may Aspen Tower, dito sa may Dubai. May trade license stamp. Kaya po Recording in Okay. progress. Sir Vincent, ganito na lang po yung gagawin ho natin, kasi medyo lahat kasi ng transaction mo with Donalyn nangyari Dubai, sa ibang bansa, sa Dubai, no? Pero i-check natin on the civil aspect of it, no? Titingnan ho natin kung mahahabol pa rin yung mga investment na nakuha ninyo kasi based on your presentation ng facts, mukhang parang meron kayong business transaction. Ang papatunayan na lang nito kung magko-cover ba ito sa elemento ng may panloloko, criminal element, kaya pwede tayo mag-file ng estafa. However, estafa or violation ng hindi rin Hindi online kasi, yung oo. transaction ninyo, personal. However, ito nga po, lahat po ng inyong transaksyon ay nangyari sa ibang bansa. So, kung walang, dahil transaction, personal yung transaction ninyo, kung meron mang kriminal na elemento at nangyari sa ibang bansa, baka hindi po mag-a-apply yung ating criminal law in the Philippines. But pagdating sa civil aspect of it, pwede natin yung matrace, hanapin. We can probably conduct, baka marami pa rin pong, ang Action Center ay communicate sa inyo, magko-coordinate. We will get all the documents that you have. Baka kasi marami ding ibang nabiktima etong nirereklamo nila, Donalyn, sir. Donalyn. At saka siguro, So, attorney, ang gagawin natin para mabilisan din ang tulong natin dito. Kukunin natin yung mga information from Sir Vincent at para ma-locate natin dito kung totoong nandito na sa Manila, itong Yes. nirereklamo niya na si Donalyn Pamintuan. And pacheck din natin kung may mga existing warrant of arrest din ito, no? Yes, yan na And lang. yun na nga, titignan din natin kung sakaling ma-locate na siya, kung ano yung maaaring karampatang appropriate charges, sir, kung appropriate charges papasok dito, si no? criminal at civil. Okay. Alright? So, Sir Vincent, wag po kayong bibitaw sa linya at bibigyan pa kayo ng ibang instruction ng ating Action Center. At maraming salamat din po sa pagtitiwala nyo, kahit malayo kayo dito sa ating programa. At wag po kayong mag-alala. Tutulungan o tututukan po namin yung itong kino-complain po ninyo. Okay? Okay, samantala, punta naman tayo sa iba pang sumbong. Hindi nakuhang premyo sa sinalihang palaro. Yan naman ang reklamo ni Ginoong Daniel Lopez ng Noveleta, Cavite. Para sa karagdagang detalye, nasa kabilang linya, si Mr. Daniel Lopez. Ano kayang Sir, palaro yan, Good afternoon, magandang hapon po. magandang hapon din po sa inyo. Yes po, ano po yung inyong ano po yun, sir? Salaysay. Reklamo ko lang po sana yung Pigeon Club namin. Dahil po, nagbayad po kami lahat-lahat Nung simula nung nanalo po kami, pinasa lang po kami ng pinasa na may bibigay na premyo. Hanggang sa umabot na po na higit 3 buwan na po. Hanggang ngayon, asa pa rin po.
yung Pigeon Club nyo is registered po ba yan? Authorized po ba yan? Ang Registered po yung Pigeon Club ninyo. Authorized po yan na mag-conduct ng ganyang klaseng palaro. meron po ma'am, yung mga permit po to ma'am eh. May mga permit. So yung palaro nila ay... Apo ma'am, yung mga permit po, register Okay. po sila ma'am. Okay. Ganito. Kasi ang nangyari ay parang may breach nung kanilang usapan, sir. Palaro, nanalo at hindi anuhin. Wala mong... Ano to, kasi Tanong parang natin muna civil aspect kasi. siguro kasi- tanong muna natin si Mr. Danny kung Magkano magkano ba yun ang panalunan o nanalo ba kayo sa karera ng Kalapate, Nanalo daw sila. Sir Danny? Apo sir. 100K. Hindi po 100K po sir. Ako, laki ano? Laki Meron pala pa po ng mas malaki dyan. Kaya nga, sir. Nakapanalunan. Nabanggit niyo po ba yung pangalan ng yung Pigeon Club na nirereklamo ninyo? Opo. Ano pong pangalan? Opo, si Calvin Grant, pamaklang po. Tapos ano man, si ano kaya, sagit lang po. Na ano ko yung, Saan ba registered? ano niya, apelido niya eh. Yun nga, tanong natin, saan ba Pag ganyan, sir, saan ba nire-register yan? itong mga racing club o saan ba nakarehistro itong mga racing club na yung Pigeon o racing club na ito? Kahit po sir, may mga permit po sila sir eh. Nagbayad po kami ng mga Saan yan? entry po. Kasi ganito yan, Sir Danny. Hello po sir. Sir Danny, hello. Saan ba naka-register? Ang may advice ko siguro unang gawin mo, kung ano ba yung agent, saan naka-register to, mag-file kayo ng complaint kasi ibig sabihin, kapag ganyan po kasi, yung civil aspect nito, kapag nangako ng premyo, dapat to pa rin po yun. Pagdating naman po sa kung yung role ng police sa sitwasyon na to, sir, hindi ho natin alam kung merong bang elemento ng krimen dito. Kasi usapan po, ito, parang civil lang po ito. Ang gagawin ko po, check nyo po yung racing club, ano po yung permit nila at i-complaint nyo po na ganito, biktima kayo ng kanilang na hindi kayo nabayaran. Mag-demand letter po muna kayo doon sa racing club. Nagawa nyo na po ba yan? Mr. Danny? Wala po nakasulatan ma'am eh. In, Wala po nakasulatan na ano eh. Kumbaga, may natira pong pera. Ang sabi, bibigay po sa amin eh, umabot na po ng 3 buwan, wala pa po kami natatanggap. kaya nga po, ganito nga po. Bali, ang pera po nawawala eh. Di ba po nanalo kayo po? Sabi nyo, tapos dapat ganitong usapan, ang premyo ay ganito. 100,000. Maaari nyo po munang i-demand ang itong Pigeon Club ninyo na ibigay sa inyo yung nararapat na premyo. Okay? Yun po muna ang gagawin po ninyo. Kasi kung again sa sitwasyon, sa facts na binigay po ninyo, hindi po natin maiisip kung paano natin ipasok ang serbisyo ng ating pulis dyan. No, sir. But pwedeng mag-assist ang ating pulis sa pagko-coordinate po sa Pigeon Club. Saka, attorney, Janice, usong-uso yung racing ng mga kalapate dyan sa Cavite. No? At para mabigyan tayo ng karagdagang tulong at detalye. Nandito si Major Rene Cairel, ang COP yan, ng Nobeleta MPS Cavite PPO. Magandang tanghali, Major Rene Cairel. Yes sir, magandang hapon po Yan. at sa mga nanonood at sumusubaybay ng Sumpong Mo Action Agad. Yan, ano ba Magandang itong tanghali po sa inyong lahat. ano ba itong nangyayari diyan? Yan, yung karera ng kalapate diyan sa lugar mo. Ano ba paano natin matutulungan ito? Merong hindi yata nabayaran. Yes sir, actually hindi ko pa po alam yung background niyan. Tinanong ko po kanina yung mga investigators po natin and yung mga desk officers po natin kung may dumulog na ba dito sa himpilan natin sa station patungkol dyan sa inireklamo ay wala pa naman po. Ngayon ko lang po narinig yung background niyan na ang nirereklamo pala ay sum of money na patungkol dito sa Premyo. Pigeon Club, racing ng Pigeon. At Major Rene, malaki 100,000 yan, ha? 100,000 ang kanilang kinokolekta na premyo nila. Baka pwedeng i-check na lang ni Major Rene din, sir, kung talagang bang authorized yan sa gawa ng ganyang klaseng racing club. Kasi Oo nga. baka papasok yan sa sugal. Oo nga. Sa inyo, yun na nga, Major Rene,
yun nga, ordinary ba yung mga ganyang klaseng palaro sa inyo, sa lugar nyo? Sa ngayon po sir, ngayon ko lang po na-encounter yan na may palaro po pala dito sa area po ng Noveleta ng Kalapati. Anyway, sige, pakicheck mo yung mga ganyang klaseng palaro, no? At baka nga naman hindi legal. Pero anyway, Yes, ito, kausapin natin yung nagko-complain si Mr. Danny Lopez. Siguro mas maganda, pakisundo mo na lang siya, no? At para makuha mo lahat ng detalye at mabigyan natin ng mabilisang tulong tungkol doon sa, baka po pwedeng pasamahan mo doon sa racing club naman nila yon at mapag-usapin sila, mamagitan kayo at baka sakaling ibigay na kagad yung kanilang hinihinging premyo. Correct. Kung legal man ito, sir, di ba? At may Oo, usapan. tapos sa pagkabigay ng premyo, alamin mo kung legal, kung hindi, ipasara mo na, di ba? Anyway, Yes, sir. yun na nga, maraming salamat sa pagtitiwala sa atin, Mr. Danny Lopez. Huwag kong kayong mag-alala, huwag niyo ibabayan. At nandito na si Major Rene, ang COP ng Noveleta mismo. At siguro nga, Major Rene, pakisundo mo na dyan sa area mo, si Mr. Danny, nandyan lang naman yan sa Noveleta. Yes sir, right away po sir. Tapos pasama na kayo doon sa sinasabing Pigeon Club na yan. Okay, at pakibigyan kami ng mga picture or videos ng action or after activity report, yung ginawa niyong pagtulong. Mas maganda videohan niyo yung pagpunta niyo ron at yung pag-assist niyo dito sa complainant natin. At pakisubmit dito sa ating programa.